Sa puntong ito, nagpapakita ng mga litrato si JP Mendoza, ang OIC ng Office of the Assistant District Engineer sa Bulacan 1st District Engineering Office. Nagpapakita siya ng mga litrato umano ng kaugnayan ng ilang senador sa maanumalyang flood control projects. Kasama sa naipakita sina Engineer Henry Alcantara at Senator Jinggoy Estrada. Panoorin natin. I'm sorry, Your Honor. Sino po daw yung pagbibigyan ng mga pera po na yan, supposedly? Ito na nga po yung sinasabi ni boss na sa mga... Alright, next picture please. Chair. Pwede lang po maklarify saan ang lugar at anong date ng picture na yan? Saan daw po yung lugar at saan yung date? Sa office po namin yan, sa Bulacan 1st District Engineering Office. Okay, napakalinaw po. May limpak-limpak na salapi sa district office mismo. Kailan? No? At kailan? I believe mga 2022 po or 2023 yan. Alright. Something like Chair, that. meron namang mga paraan para ma-determine yung precise date, di ba? I think we will get the metadata of this. Importante for po yun. submission. At to clarify, pasensya na po, to clarify lang po, normal po ba sa opisina ng gobyerno, ng DPWH, na merong ganyang piles of cash sa mga transaksyon ng gobyerno? Please Sa respond. mga regular na transaksyon ng gobyerno? Please respond, Mr. Engineer Hernandez, please. Alright, just answer please. Then we will proceed. Sa office po namin, normal po yan. Okay, next picture please. Mr. Chair, just to clarify, Mr. Chair, Okay, Congressman Pakita nga Sutay. isang picture po. kay Engineer Bryce, yung on the lower right portion ng picture, can we go back to the Pakibalik picture? daw po. Yan, may papel, yung bond paper. Opo. Yung bond paper sa may nakasulat. Yan. Opo. Ano yan? Rundown ng project ba yan? Yes, Your Honor. Mr. Chair, mayroon akong tanong kanina. Alright, Sinabi niya, next picture please. sinabi niya na mayroong nakatoka na tatanggap niyan. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong dapat tumanggap niyan. Alam niya eh. Your Honor, hindi ko po alam kung sino. Basta kami po, inuutusan lang po na ayusin yung mga pera. Itong amount na to para sa ganito, ihanda mo dyan, may pagbibigyan yan. Ganun lang po, sinesegregate po namin yung mga pera. Yun lang po. And the rest, kagaya nga po ng sabi ko, is ang Yan, politiko look po, at that. ang politiko or yung proponent po, si Boss Henry lang po ang kausap. Okay, Ano next yan? picture. Mr. Chair, para ba yan sa project? Next picture, can we explain? Mr. Chair, para Congressman ba yan sa Abante. project o sa tao? Bibigay ba yan sa tao o para sa project yan? Yes. Please respond. As far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga pong tinatawag na proponent, nakausap niya. For that particular picture, alam po ba natin kung sino ang pagbibigyan? To be honest, Your Honor, hindi ko po matandaan na. Kasi Alright. that's way back a couple of years ago na. Okay, this is a next picture with another set of piles of cash. Ano po yung context nitong litrato pong ito? Ito po, kung ipinakita nyo yung nakita po na pinakaunang pictures na marami pong tao, this is the same exact place. So, ibig ko pong sabihin dito, sa tambayan po namin yan eh. So, yan po yung, dyan po pine-prepare yung mga pera na for delivery with regard sa mga proponent na kausap ni Boss Henry Alcantara. Ano po yung ibig sabihin ng tambayan? Is this within the building of Bulacan First or is it a different area? No, private resident po siya na nilagyan po ng bilyaran para we can hang out after office hours, ganun po. Within the vicinity of the of our office. Sino po yung rinenta ba yan o binili o merong may-ari niyan? Yes po, meron pong alam ko po kaibigan po ni Boss Henry Alcantara ang may-ari niyan.
Alright. Pero hindi po, first, to be clear, hindi po ito sa building ng Bulacan First. Yes po, hindi po yan sa building ng DPWH. At hindi naman din ho si D. Alcantara ang may-ari, ibang tao. Hindi po, Chair. hindi po si Boss Henry. Alright. Mr. Chair, gusto Congressman ko Benny, please. tanungin si Engineer Alcantara tungkol sa mga bagay na yan, kung ina-accept niya o dinideny niya. Sapagkat kanina, kay marami siyang sinabing kasinungalingan eh. Engineer Sige, Alcantara, patapusin mo na daw yung mga litrato, tapusin mo Congressman na. Benny. Meron pa ba? Meron pa? Please, kumpletuhin daw muna natin yung mga litrato. Next slide. Alright. There is a text. Your Honor, I think this is a Viber message. yes, that's disappearing message, Your Honor. Can you read, Engineer Bryce, the name of the person that is there, that is stated in the Viber message, and the content of the message, please? Your Honor, if may I recommend Engineer JP Mendoza to read the actual message because he's the one who took the photos personally from our boss Henry Alcantara. Alright. Sige po, pakibasa na lang po. This is the final slide. Good afternoon, Your Honor. Before I proceed, kagaya rin po sana ng request ni Engineer Bryce kanina dahil medyo maselan po itong conversation na to, baka pwedeng mag-request din po sana ako ng security kung sakali. Yes po. The committee commits to the safety and security of the witnesses and these persons who are here, who are committed to the truth, no? So the same will be granted to Engineer Mendoza. You may proceed. Thank you, sir. Sir, yung picture po na yan ay nung October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napapicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga, parang sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, siyang majority floor leader siya nung that time and member siya ng Commission on Appointment. Okay. Thank you for providing the context, but you have to state for the record who this person is. Is this senator, nakalagay lang po kasi Sen Joel eh. So, is this the senator that we know? Joel Villanueva? Yes, sir. All right. Can you read for the record also the content, the specific content of the message? Again, naguguluhan ako bigla kay Sec. Parang nakalimutan ba niya? Number 1, probs sa flood control and all the efforts we put in. Number 2, for his CAA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin, pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. All right. Do we have another slide for us? Oh, ito mas malinaw po. Mr. Chair, clarification lang. Kanino sinend yung message and sino yung SEC? When dun sa message, you're referring to a SEC. Sino yung SEC? Secretary Manny Bunoan po. Okay? Kanino sinend yung message na yan? Kay Boss Henry po. Okay, Bakit thank kami you. kopya? Dahil disappearing message po yan, hindi po niya pwedeng screenshot. Pinapicturean po niya para mabasa po agad. Okay. Kanino pinapicturan? Sa akin po. All right. Thank you. So, phone to basically ni District Engineer Alcantara. All right. Next slide. Do we have other slides? Can we go back again? Go back to the pangalawang ano yan, di ba? Can we read for the record? Excuse me po. Manong. Can we ayan, second slide. Next slide. Yan. Can we read for the record what is in the second message? Para lang po malinaw.
Again, this is a conversation supposedly between Senator Joel Villanueva and District Engineer Henry Alcantara, which is supposedly a disappearing message, no? Tapos pinapicturan kay Engineer JP Mendoza. Sige po, can you read it for the record, please? For his CA, his budget this coming year, etc., he committed sa akin, pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. Ngayon parang lumalabas same na ang 1 and 2. Pag-usapan namin, boss, bukas, boss. So, can relate to SEC po. Okay, all right, thank you. Next slide. This is another slide which is the same context. All right. Sige po, just read it for the record. This is another slide. Conversation between Senator Joel and District Engineer Henry Alcantara, taken by Engineer JP Mendoza. Sige po. Yes, boss. See you po bukas 6 p.m. sa GIL. Majority leader tayo, hindi kong or just one CA member. Yes, boss, I will. All right. That is clear. Next slide, please. May atraso DPWH. I'm sorry, I have to provide the context. Again, this is another screenshot. This is the 4th picture. Conversation between Senator Joel Villanueva and District Engineer Henry Alcantara. Picture taken by Engineer JP Mendoza. Please proceed with reading the contents. May atraso DPWH sa akin. So if he treats me na isa lang issue, he's not respecting me. All right. Nabasa na ba? All right. Next slide, please. Who is this person? Who? That's from my phone, Your Honor. This is, maybe nagkabaliktad po. Yung susunod po ang una. Ito po. This was way back 2022. The time when Beng Ramos was introduced to me by my boss, D. Alcantara. And sinabi niya dito na may project na binigay si Boss Henry Alcantara sa kanya. So, from WJ Construction, yung yung tao. And related sa kanya si Miss Beng Ramos, which is staff of Senator Jinggoy. Dito po is conversation. So, excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Staff of Senator Jinggoy Estrada po. Beng Ramos is a staff of Senator Jinggoy Estrada. Yes po, Your Honor. All right, please proceed. This was the time na meron pong project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor. At nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. All right. Sige po. Okay. Okay na. All right. Sige po. We will give District Engineer Henry Alcantara, before proceeding to a different topic na po, we will give you the right to reply. Yung pong huling picture, wala naman pong binabanggit na ako po yan eh. Siya po ang kausap. Yung una po, yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building kay Secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, kinausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako kay Secretary, ipapollow up po na lang. Ilan po yan? Wala naman po nakalagay dyan. Ako yung
Inyo pong napanood ang bahagi ng nagpapatuloy pa ring pagdinig ng House Infrastructure Committee hinggil sa issue ng flood control projects. Nagpakita si Engineer Bryce Hernandez ng DPWH Bulacan ng mga larawan ni na Senator Jinggoy Estrada at Engineer Henry Alcantara bilang patunay umano na magkakilala ang dalawa. Giit ni Hernandez, may ugnayan ang senador at ang engineer sa anomalya sa flood control projects. Pero itinatanggi ni Alcantara na malapit siya kay Estrada. Kaya naglabas si Hernandez ng mga litrato ng bulto-bultong pera bilang ebidensya. Ayon sa kanya, pinaghahati-hatian ito para sa mga proponents. Si Alcantara raw ang kausap ng malalaking tao o politiko na pagbibigyan ng mga hinati-hating pera. Ipinakita naman ni JP Mendoza, OIC ng Office of the Assistant District Engineer sa Bulacan 1st District Engineering Office, ang ilang mga mensahe na patunay ng umano'y mga transaksyon. Bukod kina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, idinawit din ang nagbitiw na DPWH Secretary na si Manny Bonoan. Sa ngayon, nagpapatuloy uli ang Infrastructure Committee hearing sa Kamara. Nagmosyon si Kamanggagawa Representative Eli San Fernando na i-cite in contempt si Curly Discaya. Subalit walang sumang-ayon dito. Komite sa pagtatanong dyan dahil dumating na nga ang ilan pang mga kasama at pinatawag na din itong si dating District Engineer Alcantara na kung saan naman ay mariin niyang i-deny itong mga alegasyon ni Hernandez, pero medyo may nakarinig tayo kanina na may mga pagkakataon na nagkasama nga itong si Estrada at si Alcantara. Pero ano yung pruweba ni Bryce Hernandez na nakakatanggap ng 30%? May 30% siya na sinabi, 'di ba? Paano ba? Siya ba nagbibigay? Paano nila ibinibigay ang 30% na yan? Nananatiling malabo yung kasagutan sa tanong na yan, Cheryl, dahil sinabi din mismo ni Bryce Hernandez na kahit yung mga pera na dinadala sa kanya mismo ay hindi niya alam kung magkano at kinukuha na lamang daw ito ni Alcantara o ng mga staff niya para i-deliver nga dito kay dating district engineer. Bukod pa dyan, itong statement ni Hernandez ay actually kanya lamang daw isinulat habang nga siya ay naka-hold sa Senado kahapon. Okay, dumating din si Pasig City Mayor Vico Soto. So, nagkaroon na ba siya, na-interview na ba siya? Sinimula na ba yung pagtatanong sa kanya? And ano ba yung purpose or point this time kung bakit siya naimbitahan? Kaninang umaga, Cheryl, sa kanyang pagdating ay ito nga daw ay kanyang pagtugon lamang sa imbitasyon ng Tri-Committee. Pero iginiit niya ni Pasig City Mayor Vico Soto na patong-patong nga ang paglabag ng mga kumpanya ng mga diskaya, itong siyam na construction firms ng mga diskaya sa lokal na pamahalaan lamang ng Pasig. Bukod dyan ay kamakailan lamang ay na-convict nga raw sa 2 counts ng building code violations itong mga kumpanya ng diskaya na ayon nga sa kanya ay medyo notorious na. Kaya nagbigay siya ng paalala sa publiko na maging mapagmatyag dahil maaaring talagang nililito na lamang daw ang iba pang mga taga-panood o sumusubaybay dito sa Tri-Committee hearing na ito para ma-divert nga kung sino talaga ang mga kasangkot sa mga maanumalyang project na ito. And I understand, nandyan din, si Curly Discaya. Nagkaroon na rin ba siya ng pagkakataon na makapagsalita? Tama ka dyan, Cheryl. Actually sa kanya, sinimulan niya ang kanyang opening statement sa pamamagitan ng pag-deny ng kanyang direct na interaksyon sa ilang mga pangalan ng mga kongresistang kanyang binanggit kahapon. Kasama na nga dyan si House Speaker Martin Romualdez, pati si Representative Zaldico. Ayon sa kanya ay walang interaksyon at maaaring ginagamit lamang ang pangalan ng mga mambabatas na ito para nga magkaroon ng takot o magkaroon ng paggalaw yung mga ibinubulong ng iba pang mga kongresista umano para sa mga maanumalyang flood control projects na ito. And so far, kamusta yung flow ng hearing dyan ngayon? Ano pa ang ating aasahan, Arles?
Sa paggulong pa ng araw na ito, Cheryl, ay maaari nating asahan ang pagtugon pa ng iba pang mga construction firms na inimbitahan nga ng Kamara. Sa 5 na mga pinadalahan ng subpoena nitong Tri-Committee ay 2 lamang ang nagsabi na hindi sila makaka-attend. At yung iba pa na mga kontraktor na kasama sa top 15 na list of contractors na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nandito rin. Kaya naman sa pagbulong ng araw na ito ay asahan natin ang pagbibigay linaw pa kung paano nga ang proseso at ang mga transaksyon ng mga contractors na ito sa iba pang mga isinasangkot na government officials sa mga maanumalyang flood control projects. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.